Mahal na mahal ko yung mga anak ko eh. Hinahanap ko pa rin yung puntahan nila ako pero naintindihan ko pa rin kayo. Saka sila. Oh, yan mo. At kapag kaloob ni God na magpunta dito ang mga anak mo, pupunta sila dito. Ha? Whatever comes today, I'm ready. I feel strong, awake and happy. At matapos nga ang maagang check-up ni Nanay Nonay, agad-agad naman din na bumalik kami sa kanyang tahanan upang dalhin ang kanyang mga kailangan. Good morning to me and to you. I think we are ready for something great and good. Good morning, you wonderful one. Good morning, my dear universe. No matter what this voice say. Magandang umaga po sa lahat ng mga manonood natin. Ngayon po ay mag-11 AM na po ng umaga at kaninang umaga po ay na-check up na po natin si Nanay Nonay. May mga nireseta lang sa kanyang gamot at nandito nadala na namin. Siyempre nagdala na rin kami ng groceries para sa kanya. Okay, kasama ko si Rans nandito at si Commander doon din sa service kasi may binisita siya na pabahay niya at umalis yung beneficiary at iniwan na yung bahay, kaya panoorin nyo sa vlog ni Commander kung sino po yun. Okay, sana dito si nanay kasi sabi namin kanina sa kanya huwag siyang aalis kasi nga pupunta rin kami dito. Okay, ay aray ko matinik. Oh. Madami yung yung ang dami ng na ngayon dito dapat natatabasan ito. Ang dami na nung parang makati-kati niya ng mga dahon. Parang may nagpupukpok doon. Ano yan, si nanay na? Saan? Ay, andun pala si nanay tingnan natin. Ha? Sige, lagyan mo muna dyan, tingnan natin dito. Tingnan natin ginagawa yung Nanay Nonay. Nagpupukpok dito. Kanina mga 7 AM po yata siya na dala sa center na check up. At ayun, okay lang naman. Ano lang, kumbaga nagkakaroon lang ng konting pamamanas yung kanyang paa. At naresetahan lang din ng gamot. At nandito na nga dala na namin. Ay, ano ginagawa niya? Nag-ano yata ng panggatong Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Dito tayo ni nanay. Ano yung ginagawa mo naman? Ay, hindi ako makabiling doon sa aking hinihigaan eh. Ha? Hindi ako makabiling. Ano yun? Hindi ako Makabaling-baling, Oo. makapaling, ganun. Kaya pinuputol ko at isasahig ko doon sa... Saan? Doon sa... Dudugtungan mo kumbaga. Oo, di ba yung may tablang ganun pahaba? Ay, ganun. Huwag mo nang anuhin, kami nilang ang magagawa ni Rans. Okay lang? Oo, mahirapan ka lang yan. Ano? Huwag mo nang Pasensya. gawin at taste ka muna mamayang gabi. Bukas pupunta kami dito ni Rans, ha? Oo. Babalik kami dito ulit bukas para magawa natin. Tara. Ano yung mga gamit mo na yan? Ano to? Hindi ko naman nilagyan yung USB. Okay. Temporary pa. Pang ano. Ay, grabe. Saan kayo na... Buti hindi ka ginagalitan Nanay Nonay nung may-ari ng lupa, nagtataga ka dun. Dati nang nakaano yan? Pasensya na kayo, ako Okay marumi. lang. Dati nang nakatumba. Oo. Okay. Ang tatanghalian mo ngayon? Hindi pa ako nakapagluto. Hindi ka pa nakapagluto? Oo. Okay. Kanina naman umaga na gano'n naman siya, nag-almusal naman. Yung tanghalian nang wala pa siya. Oh, tubo na yung mga ano nyo kamuti. Bakit nakamix? May kamuting kahoy tas kamuti. Pwede ba yan? Sige, siguro. Ha? Hindi naligaw lang yun. Ba't ganyan?
May kamuting kahoy sa ilalim, tapos kamuting ano sa ibabaw. Oo, sayang din naman May yung tubo lupa. ng ibaw, ano? Oo, sayang din naman yung lupa, di ba? Ha? Sayang din naman yung lupa na... Kaya nilagyan mo na sa ibabaw. Oo, eh... Isa na tutubo yan. Malaki naman ang kanyang paggagapangan. Kumbaga... Ano, May mga alam talaga si pwedeng Nanay Nonay po sa patungan ng mga lupa ulit. pag tatanim. May mga alam siya. O Nanay Nonay, ito na yung gamot mo oh. Sa ito kulay green kapag ano, kapag namamaga ha, kapag sumasakit yung paa mo itong green ha. Okay. Kapag medyo hindi magandang pakiramdam mo, Once a day? o ano lang kapag nakaramdam ka lang ng sakit, hindi once a day ha. Kung nakaramdam ng sakit ito ha. Tapos itong isa sinamahan na namin kapag medyo hindi maganda pakiramdam mo, inom ka nito. Ha? Okay, basta itong green kapag sumasakit lang. Ha? Huwag mo inumin kapag hindi nasakit. Oo. Okay. At may dala din pala kami dito sa iyo oh, na pandagdag mo sa groceries kasi nung last time nagbigay tayo sa kanya ng pera. Tapos second day, after one day bumalik kami nandito, nagdala ulit kami groceries at nakalipas ulit ang 2 days may dala ulit akong groceries para po ano hindi nauubusan si Nanay Nonay kasi alam niya naman yung purpose ko kung bakit ginagawa ko na lagi siyang dalhan ng groceries kasi nga po ayoko pong bumalik pa si Nanay Nonay dun sa kailangan niya mamalimos sa sentro, yung kailangan niya maglibot-libot para lang makahingi ng pera, para lang makahingi ng tira-tirang pagkain. Ayoko na pong bumalik si Nanay Nonay sa ganun hanggat nandito siya sa bayan namin. Sabi ko nga susustento natin siya sa pagkain, alternate lang natin. Kapag tansya natin na wala na siyang budget, bibigyan natin siya allowance. Yung nga lang hindi lang kalakihan, hindi pwede. Sa totoo lang, ang dami nagko-comment sa akin, nagme-message, huwag na daw nating i-video kung ano yung mga binibigay kay nanay. Pero, kumbaga, hindi naman siguro kahit paano dito sa tinutuluyan niya, siguro doon lang sa dati, ang hindi ganun ka-safe ang mga binibigay natin. Pero dito naman siguro kahit paano, alam naman ng mga tao dito kung sino may-ari nitong lupa na to. Hindi naman siguro nila gagawin dito. Nanay, pasok mo po ito dyan. May tubig ka pa pala, no? Lagyan mo dyan. Nilalagyan niya ng ano. Nagpapanday siya ng higaan. Nilalagyan niya ng extension dito sa kabila. Ito. Nilalagyan niya dito. Kung isipin po natin, ano, talagang kawa-awa din ang sitwasyon ni Nanay Nonay dito. Talagang kung maaari lang po na kung mayroon lang tayong shelter na pwede ni Nanay Nonay mapagtulugan, ito yung isa sa sabi ko nga, alam to ni Commander na isa ito sa pangarap ko noon pa. Hindi pa tayo naging member doon sa dati nating sinamahan na grupo. Hindi pa tayo nandoon. Sabi ko na noon, kapag ako nagkaroon ng malaking budget, ang pangarap ko talaga magkaroon ng shelter para sa matatanda na yung parang ganito na hindi na naasikaso ng mga anak. Gusto ko magkaroon ng ganun. Tapos maglalaan lang tayo ng kumbaga mag-aalaga, ganun yung mga willing mag-alaga at sasahod sila monthly. Yun yung isa sa talagang pangarap ko. At di naman ako nawawalan ng pag-asa na someday mangyayari din yun kapag will ni God na magawa natin yun para sa mga kagaya Nanay Nonay. Sa ngayon wala pa tayong ganun. Sa bahay, sobrang dami namin. Wala si Nanay mapipwestuhan talaga. Okay. Nay, hindi ka Nay. Kamusta ka naman ng 2 days na hindi namin pagpunta dito? Kasi kanina hindi namin siya masyadong nakausap kasi diretsuhan agad doon. Kamusta ka naman? Mabuti naman. Nagluwas ako nagsintro ng bayan. Tapos? Yung perang ibinigay mo, inandal ko sa mga bagay na kailangan mo? Sa madaling salita? Ano? Para hindi kaysa nandiyan nakatabi. Ilaan mo sa mapapakinabangan. Okay. Kamusta naman yung pag-stay mo dito sa tinitira mo? Wala namang tao na nanggugulo sa'yo, sinasaktan ka, wala naman? Minsan yung mga bata,
Sabi ko nga lang huwag kayong magbabato ng bote, nababasag dyan. Ay, ganun? May mga bata ditong napunta nagbabasag ng ganyan? Oo. Ay, naku, baka mamaya... kagaya niya, nakapaa ka, wala ka ba tsinelas? Saan tsinelas mo kanina? Ang sabi sa akin kami ang iyong vlogger, parang maraming Ay, naku, baka... questionable, pero napapanood si... siguro Nanay Nonay. sense of humor lang yan sa mga particular ng buhay ninyo. Siguro napapanood si Nanay Nonay ng mga kabataan. Parang inaasar siguro si Nanay Nonay, ano? Sabi sila daw yung mga vlogger ni Nanay Nonay. Siguro alam nilang wala sa tamang pag-iisip yung tao. Ginaganyan nila. Na hindi naman dapat nila ginagawa. Lagi ka nanay magtsinelas, ha? Oo. Kasi baka mamaya, kagaya niya sa mo, may mga nagbabato na bata, mabubog ka. Ha? Masugatan ka pa. O di dadaling ka na naman sa pagamutan nun. Di ba? Okay. Basta nanay, kapag nakaramdam ka po ng pananakit ng paa mo, inumin mo kagad yung gamot, ha? Para mawala, ha? Okay. So ngayon, anong plano mo? Nagagawin? Siguro okay nang itabi ko na muna siya. Baka nga yung mga kahoy na yan Sa isang bukas, kapag pupunta kami dito ni Rans, at pagtulungan ulit namin yan na gawin kahit pa paano, ha? Oo. Nanay, taste-taste lang muna, ha? Pasensya ka na, ha? Oo. Tatabi ko na lang siya yung 2 piraso na tinanggal niya. Kasi may mga nagputol niyan, baka hanapan ako, sabihin. Ba't mo kinuha yung pinutol may mga ko? nagputol ba ng kahoy na yan? May mga sadya nagputol? O baka hanapan ka niyan. Yun na nga. Baka mamaya nagpaalam sila doon sa may-ari o kaya pinapatrabaho yan ng may-hari ng lupa. Hanapin sa iyo. Oo. Hayaan mo na muna doon, ha? Pwede naman tayong bumili ng kahoy na dyan, di ba? Tsaka mas maigi yung bibili tayo ng mga pako, martilyo, ganun. At lalagyan natin ng extension yung higaan mo para nakakagalaw-galaw ka nga naman. Ha? Oo. Oo, hindi ko na kukunin yun. Hindi. Huwag mo na munang kunin, mamaya magalitan tayo nun. Ha? Baka mamaya imbis po may natutuluyan kayo dito, ipaalisin pa kayo. Di ba? Pag nagalit yung may-ari. Ano? Okay. Kumusta, nakapaglaba ka na pala? Asan ang mga damit mo? Yan, labahan na yata, ha? Oo. Hindi pa nga. Bala ko palang pumunta roon, pero... At huwag ka na muna mag-alalabas, ha? Ha? Dito ka lang muna. Okay. At ngayong araw, mga kababayan, ayun nga, dapat talaga may pupuntahan kami ng napakaaga. Kaso nga lang, sinamantala namin na nandyan yung doktora kasi pawala-wala din yun minsan, di ba? Kasi busy din, madami ding nirorotahan. Hindi ko alam kung nagrorota sa ibang barangay sila. barangay, nagbabara-barangay din. Na timingan na nando doon. Kasi namantala din yung pagkakataon kaya hindi kami nakaalis ng sobrang aga. Okay. Nanay Nonay, ano pa bang kulang dyan sa gamit mo? Dyan sa loob ng bahay mo? May lutuan ka bang ginagamit dyan? Anong pinaglulutuan mo? Ano lang, yung kahoy. Yun o. Alin? Yung mga panggatong dyan, yun lang. Hindi, yung pinaglulutuan mo ng lutuan mo mismo. Yung mga kalderin. Yeah, mga ganun. Ayan, yung mga dala-dala ko yan nung galing ako ng Santa Elena. Wala kang ibang lutuan, yan lang? Kailangan mo ba ng lutuan? Gusto mo ng pugon, nanay? Yung uling? Oo. Kapag may uling ka dito, okay naman ba sa'yo? Para hindi ka na nagpupulot ng mga kahoy-kahoy. Oo. May nabibilang pa ba ngayon nun? Uling? Meron? Bibilang kita ng isang sakong uling tsaka lutuan. Ha? Dali namin dito pagpunta namin sa isang araw para pag-ayos namin yung diretso, ha? Oo. Okay, sige. At ayun na lang. Yan na lang yung gagawin natin mga kababayan. At yung sa mga gusto magpaabot ng tulong kay Nanay Nonay financially, o mga damit, o ano yung mga gusto nyong willing kayo na tao sa puso nyo na iabot kay Nanay Nonay, kontakin nyo lang po kami sa Marcos TV channel na page natin. At agad-agad magre-response naman po ako sa inyo sa lahat ng gustong tulungan din si Nanay Nonay. Yung mga iba gusto magpaabot pero hindi alam kung paano, kontakin nyo kami sa Marcos TV channel po. Okay, so paano nanay? Pupunta na din kami, ha? Dinala ko lang yung gamot mo, tas yung yung pong groceries mo. May bigas ka pa ba? Yung dala kong isang araw? Meron pa. Meron pa. Okay, mga ilang saing na lang yan para alam ko. Hindi pa siya nababawasan kasi yung dala mo noon Noong una, yung pa lang ang naubos.
Yung Oo. dala ko pa nung ano, grabe. Napakatipid mo pala kumain, nanay. Tagi-isang Isang salmunan. Yung sa mackerel. Ah, Yun ang yun ang pinagtatakalan mo. Yung sa mackerel ng salmon. Oo. Yun ang pinagtatakalan ko. Okay. Ang saing. Sige, ang paubos na sa'yo, tubig. Paubos na, nakita ko, paubos na. Tapos, ano pa ba? Yung kape ko ito. Meron, may kape ka dyan. 2 peraso lang. 2 piraso na lang. Okay, may mga kape ka dyan binili ko, ha? Ikaw na bahala magbukas, ha? Oo. Okay. Tapos mga pang-almusalan mo, ha? Oo. Meron na din dyan. Huwag ka na nagkakape. Ito si Nanay Nunay kasi nung tinutubod. Anong tawag doon? Yung kinakape mo dati. Tinutong Tinutong na bigas. bigas. Ayan yung kinakape nanay. Maano man yan, masarap yan. Kaso nga lang, para hindi na maabala si nanay sa pagpaparikit pa ng apoy, magiinit ng, magluluto noon. Kaya dinadalan ko na siya ng mga instant coffee, no? Noong nakaraan may gatas siya, di ko alam kung nainom ni nanay yun. Okay. So ngayon, pupunta na muna kami. Mag-iingat ka dito, ha? Sa isang araw, hayaan mo, taste ka lang muna sa hinihigaan mo at pupunta kami dito ni Rans, ha? Para trabahuhin ulit yan. Nanay? Ba't parang malungkot ka ngayon? Hindi naman. Bahagi lang ng buhay ko yan. Nag-iisa siyempre. Hindi maiwasan na hindi malungkot, masaya. Bahagi ng buhay natin yan. Ang masaya, malungkot, natural lang sa isang tao. Na maging malungkot, masaya, malungkot, ganun lang yun. Kahit pa paano, tinutulungan niya rin tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ba ang una-una nagpapalungkot sa'yo, Nanay Nunay? Ano yung unang-unang iniisip mo na nagpapalungkot sa'yo? Yung mga anak. Mahal naman ko yung mga anak ko eh. Hinahanap ko pa rin yung puntahan nila ako pero naintindihan ko pa rin kayo. Saka sila. Naintindihan ko pa rin sila. Na sa noong mga panahon na yun ay may mga pinapirmahan silang mag-ama doon sa kay Mirang na ako noon ay itatali doon sa isang poste at bibuhusan ng gas at sisindihan doon sa poste na yun na nakatapat kay Flor. Doon natumbang isang sinaksak doon na Junjun sa poste na yun at doon naiwan ang isang chinilas na humingi sa akin ng tulong ang Junjun doon po sa Mami. Mami ang kanilang imitation sa Sitio Bato-Bato, Barangay Dolores, Taytay Rizal. Parang Kaya, napansin ko lang kay Nanay Nunay, para siya may mga konting traumatized na. Hindi ko alam, hindi ko masabi. Pero yun yung nakikita ko, parang may mga traumatized siya na naranasan na hindi ko alam. Okay, huwag ka na malungkot, Nanay, ha? Oo. Hayaan mo. At kapag kaloob ni God na magpunta dito ang mga anak mo, pupunta sila dito, ha? Hayaan mo at yung kagustuhan mo ay one time mangyayari na yan, ha? Na makita mo ulit yung mga anak mo dahil alam ko, sabi mo nga bilang ina, mahal na mahal mo ang mga anak mo at di nawawala sa isip mo sila. Sa lahat ng anak ni Nanay Nunay, sana mapanood nyo ito. Sana naman sa totoo lang, napakadami nagsasabi sa akin kung talagang ganun nila kamahal yung nanay nila. Nung mapanood pa lang nila yung nanay nila na nandito, dapat pinuntahan na kaagad nila, di ba? Pero until now is wala. Pasensya na po kayo sa mga anak kung ba't nasabi po namin ito. Yun lang, sana sa lahat na nasabi ni Nanay Nunay, kahit paano maisip nyo na bisitahin yung mama nyo dito. Willing naman kaming tumulong. Kapag tulungan ulit, kahit na may one time na scam na kami, wala akong problema. Willing pa rin kaming tumulong ulit. Basta yung kahilingan ni Nanay na mabisita nyo siya dito, sana magawa at mangyari. Gaano man tayo kabisi sa buhay, magulang natin yan, kailangan pilitin natin mapaglaanan para ng oras, di ba? Kasi nung mga bata tayo, mga baby tayo, maliliit pa tayo, kahit gaano kabisi yung magulang natin sa pagtatrabaho, pinipilit nila maglaan ng oras para sa atin, para maasikaso tayo. Sana ganun din kayo. Diba, Nay? Oo. Okay, Nay. Huwag ka na malungkot, ha? Oo, hindi. Okay, so... Talagang balance sa isang tao ang magkakaroon ng simpatiya magkakaroon ng karamdaman, talagang magkakaroon ng sakit, pero lahat naman ay nagkakaroon ng malaking pinagbago ng inupa ako.
Okay, Hindi na sawa ng katulad Diyos, na sawa ng isa. Diyos. Ano? Lalo na ngayon may kahit pa paano may gamot kang iinumin, ha? Oo, Kung makaramdam ng nakakalakad sakit, na ako. inom ka kaagad para mawala, ha? Mm. Okay. So, Noong mga nakaraan ay talagang nahiyaw ako sa kirot dito. kita ko naman. Kahit na hindi mo sa akin sinabi nung time na pumunta kami dito, gumagawa kami nila sa kita ko, na alam ko may niraramdam ka sa paa mo. Ano? Kasi nga nakita ko may tali. Hindi normal na tinatalian ng paa kung walang may masakit. Di ba? Okay. Saka dito sa puso ko nun. May kumikirot din. Oo. Saka sa likod ko nung binaril ako noon eh. Sa lugar ng sa site ng Lianas Market dito sa may Santo Tomas Pampanga ang imitation nun. Santo Tomas dito papuntang Santo Domingo. Binaril ako diyan eh. Tunay na baril ang Saan ka tinamaan? lumiis yung bala. Ba't ka naman binaril? Anong dahilan? Sabi ko, particular siguro ng buhay ko yun eh. Nabarlin? Oo, siguro. Kaya, Lumis yung bala, baka natakot Oo. sa'yo. siguro, kaya Siguro. lumiis yung bala. Ayaw pa Loko din to siguro si ako- Nanay Nunay. Mabiro din to si Nanay Nunay. Okay, sige Nanay. Sa ngayon pupunta muna kami, ha? Oo. At ituloy muna namin yung lakad namin at naglalaan talaga kami ng oras para sa iyo, ha? Mm. Okay, ang kunin ko na to. Mag-ingat ka dito, magluto ka ng pagkain mo, ha? May pagkain ka, huwag kang magpapagutom, ha? Kasi mo yung pagkain mo po, ha? Oo. Okay, huwag ka na muna magtaga-taga doon. Oo, hindi na. Okay, good. Okay, punta na kami. Okay, sige po. Oh, yun mga kababayan, nakita niyo naman yung sitwasyon ni Nanay Nunay na may mga parang imagination siya, may mga imagination siya na nangyari sa kanya na mga bagay-bagay na hindi natin alam na sinasabi niya. So, ayun. Ang kahilingan ko lang dito sa vlog ko na ito, sana naawa kami sa nanay po ninyo. Talaga nakakawa po sa isang magulang marinig yung mga ganong salita na kahit alam niyo may depression na siya o ano man pinagdadaanan niya pero kayo pa din yung nasa isip niya, anak pa rin. Yun yung mga bagay na yun. Kung ako yung anak, durug na durug ako kapag pinanood ko itong video na ito sigurado. Pero ayun nga, sana makipag-ugnayan kayo sa amin. Pumunta kayo dito sa bayan ng Kapalonga. Ano man lang yung mabisita niyo yung nanay niyo, makita niyo ulit kayo. At mapag-usapan po ninyo kung ano yung plano niyo talaga o pwede niyo gawin sa magulang po ninyo. Kasi kami, dito sa Kapalonga talagang ginawa naman namin ng lahat para kay Nanay Nunay para lang magkaroon sana ng pansamantalang matitirang kaso yun, talagang failed kami doon at ito lang yung nakikita namin na pansamantala niya talagang matutuluyan sa ngayon at maraming beses ko naman ito pinaliwanag kung bakit hindi natin magawang mailipat si nanay kahit sa paupahan man lang. Okay, at sabi ko nga may tutulong na lang namin yung suporta namin kanyang pagkain sa araw-araw, yung gamot, ayan, at yung check-up nga sana sa psychiatrist kaso nga lang mukhang ayaw ni Nanay Nunay kaya yun, basta ginagawa namin best namin, bisitahin niyo yung nanay niyo dito, yun lang ang masasabi ko. Muli Marcos TV channel, Rans TV, Commander ni Marcos nandun sa taas at si Buboy ay kasama na namin siguro by next week. Buo na ulit ang MT4. Ayan, sa madaling tawag na lang sa amin ay MT4 kasi apat kami. Marcos Team, MT4. God bless po sa lahat.